Siyempre, wala pong bitawan ng issue ng korupsyon sa flood control projects, lalo't na nagsimula ng mag-imbestiga ang Independent Commission for Infrastructure at ang Office of the Ombudsman. Lumitaw din sa recent na survey ng Okta Research Group na 60% ng mga Pilipino ang nakakaramdam ng galit at suklam sa mga napapabalitang katiwalian. At bukod dyan, let's take a deep dive sa parehong pagbagsak ng trust rating ng Pangulo Bongbong Marcos at VP Sara Duterte sa kasagsagan ng katiwalian sa pamahalaan. Marami ring Pilipinong silang walang tiwala sa DPWH dahil sa mga nabunyag na anomalya. Himayin din natin ang opinyon ng publiko hinggil sa pagpapanagot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinakaharap na kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng mga patayan sa violent war on drugs. Pati na rin sa mga personalidad na posibleng sunod na iparesto ng ICC. Excited na po ako dyan. Yan, no? Ang dami natin pag-uusapan, pero gusto ko munang hanapin sana si Richard at saka si Robin. Diba? Kasi pinakilala silang part sila ng ating programa, pero dahil maulan ata, hindi kinaya. Oo. Mamimiss ba natin? Mamaya, makikita naman natin si Richard, no? Oo. Nakita ko yung video, di ba? Galing ata sa Hague ba? Galing ba sa Hague? Galing ba sa London? Basta, definitely wala dito sa atin ngayon, no? Dito sa ating live. Pero ngayong tapos na po ang aming paghahanap sa aming mga kasama na dapat sa susunod ay narito na sila, no? Dapat. Mawalang galang po sa inyo na absent, pero mawalang galang na din po sa aking mga kasama dito, si Carlo at Tino, dahil ngayon pala ang sisimulan na natin ang Vibe Check! Survey results! Pulso ng bayan! Simplihan natin sa Vibe Check! Ayon, so unti-unti na nga umuusad yung investigasyon ng Independent Commission sa mga maanumalyang flood control projects. Kaya ang tanong ko sa atin dito, no, hanggang saan ba abot talaga yung investigasyon na ito? Lalo na nga na recently lang ay nabalitaan na natin na yung mag-asawang Diskaya, labas ang ating mga British accent, tumanggi nang makipagtulungan sa komisyon, no? Dino, ikaw? Sabi mo kanina, nagsimula na mag-investigate itong ICI. May nakikita ka ba? Simulan na natin dyan, di ba? Ginagalit ako, umado ko ba? Hatanghalik-tanghali, no? Oo. Pero ang problema ko dyan sa investigation no, ng ICI, no? Even though we wish them all the best. Kasi syempre, yung success nila, success nating lahat yan. Pero una sa lahat, bakit ba parang pinagtatakpan kasi wala tayong nakikita? In other words, very important kasi yung transparency sa isang demokrasya, no? Pero hindi natin alam kung ano nangyayari doon sa loob ng ICI. Ang sabi nila, ang daming chismis ko narinig, ha? Anong mga chismis na yan? Ang isa, si Richard. Namiss ko na nga talaga si Richard. Diba, Clive? Ako na yung nandito. Kasi Clive, magtatang-focus. Slight lang, ha? Slight lang. Hindi, ang narinig dating chismis, diba? Nagwala daw si Mark Villar doon sa loob ng ICI. The Senator. Si Senator Mark Villar na pinatawag dahil siya iniimbestigahan, diba? Ang isa pang narinig kong chismis, kaya daw ayaw i-televise kasi hindi raw marunong magtanong. Itong mga commissioners, di ba? Yung isa kasi doon, di naman, di ba? Isang abogado doon, dating justice. Siyempre, pag nasa justice ka kasi, alam mo, kung matagal ka na sa na mahistrado, nandun na sa harapan mo yung pagdidesisyonan mo. In other words, hindi ibig sabihin na mahistrado ka, magaling kang magtanong, magaling ang mga questions mo, at kaya mong umusisa. Kasi nandun na nandun na sa harapan mo. Hindi natin alam kung meron silang case building skills. Kung baga. Pero paano natin malalaman yun? Lahat yung chismis dahil sa hindi natin nakikita ang proceedings. Yan ang kinakainisan natin dyan. Kumbaga, tayo na nga ang ninakawan, tayo pang hindi pinagkakatiwalaan ng impormasyon. Mukhang the vibe is not vibing po. Para kay Atty. Dino De Leon, no? Hindi uubra kasulukuyang ginagawa ng Independent Commission, no? I know si Carlo may gusto ding sabihin, pero gusto ko lang din ipaalala dun sa ating mga kababayan na actually, medyo ilang buwan na din, no? Simula nang narinig natin itong mga maanumalyang flood control projects na ito, no? So, una nating nalaman yan, July 28, sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. And since then, tumakbo na po ang 83 days, no? Malapit ng ikasandaang araw simula nang nabunyag itong mga flood control projects. At ang alam natin ay
nagsisisigaw yung ating mga kababayan, di ba, na ikulong na yung mga kurakot. And sa pinakahuling survey ng Okta, no, ng mga kaibigan natin sa Okta, September 2025, 3 bagay yung inaasahan ng ating mga kababayan na gusto nilang makita mula sa mga investigasyon na ito. Una, gusto nilang makakita ng accountability or pananagutan sa lahat ng mga nasangkot. 68%. 58% nagsasabi gusto nilang mabawi ang mga nanakaw na pera, no? At panghuli, 58% din ang sinasabi gusto nilang makulong ang mga sangkot dito sa usapin na ito, no? O, naniniwala naman tayo na kapag gusto ng pamahalaan kumilos ng mabilis, yung mga kapamaraanan naman para magawa ito, di ba? You need to stop in before at kapag kaya talaga tinatawag na may sapat na political will para gawin ng isang bagay, talagang magagawan talaga ng paraan yan. Parang, pansin ko naman may logo naman na yung ICI. I mean, di ba? So, I guess may progress na rin naman tayo. Pero gusto ko lang para palang nagtatayulan ng student org, di ba? Maunang logo, recruitment, and everything. Pero balikan ko lang yung sinabi ni Dino, and I think yung mga nakikinig din sa atin ngayon, sama po kayo sa aming conversation, ay yan din talaga yung tinatanong. Bakit ba kasi hindi mabigyan ng access yung publiko doon sa nagaganap na investigasyon ng Independent Commission? Lalo pa, no, very specially na yung Senate Blue Ribbon Committee at saka yung House investigation din ng House of Representatives pansamantala nang itinigil para magbigay daan sa Independent Commission. So sa madaling salita, nawalan tayo ng source of information, di ba? Umaasa tayo ngayon sa mga kasama natin sa media, umaasa tayo sa mga nasa civil society para may malaman tayong impormasyon o anong nauuwi nga sa chismis. Kahit yung mga taga-media, hindi naman daw consistently pinapapasok doon sa ganun ba? Biglang may papupuntahin lang doon pag may bumaba na yung padauhing pagdangal nila doon, biglang sasabihin lang ano pong ginagawa nyo dito, tapos pinapaalis na sila ha. So even the media, sa media, hindi ito open, no? So sa ating mga ka-vibes, no, sumama po kayo sa ating mga talakayan, dito sa comment section, sa Facebook, kung saan-saan pa, di ba? Pwede nyo po kayo mag-comment para masawa po namin kayo. Lalong-lalo na dito sa issue ng hindi ba tayo naiinis na yung mga diskaya ay hindi na raw magko-cooperate, no? Sa ICI. Ganun na lang ba yun? Parang, ayoko na, bigla, pagtas nilang magpakita na parang magko-cooperate kami at biktima lang kami dito sa lahat ng sitwasyon na ito. Ba't biglang may pagpapalit ng tono? Pero ang tanong ko, kasi ang abogado dito sa ating tatlo ay si Dino, no? Ang tanong ko ay, talaga bang choice ng mga diskaya na hindi na makipagtulungan? Is that something that optional ba ito? Oo. Biktima ba yung nag-heart sign na lamang habang nagkakape at merong 54 na luxury cars na pinapakita? Kung ganun pala maging biktima, paano ba maging biktima sa ba nag-a-apply niyan? Tama. Definitely hindi yan mga biktima, no? Pero ang lagi nga nating sinasabi, kahit na gusto nating ng tutunay na investigasyon, magiging sarswela itong sa ICI kung hindi natin bibigyan sila ng sinatawag nating contempt powers, no? Kasi kahit kung ako abogado ng mga diskaya, definitely hindi ko rin sila pa-attendin kasi bakit mo susuplayan ng ebidensya yung mga magpo-prosecute sa'yo, yung mga tutugis sa'yo at mga magpapakulong sa'yo, no? Nakalagay naman sa konstitusyon na meron tayong right against self-incrimination. Tapos pag hindi ako pumunta doon, ano magagawa ng ICI? Ito kasi yung diferensya dyan, no, Cleve at Carlo. Pagka ito ay mere creation by executive fiat, limitado ang funding niyan kasi yung paghuhugutan lang niyan sa Office of the President. Right. Pangalawa, hindi inherent yung tinatawag nating contempt powers. Napaka-importante na mabigyan sila ng contempt powers para may coercive mechanism na paapirin yung mga gusto nilang mga witnesses. Yan yung nakikita natin kapag ang investigasyon sa Senado, sa di ba, sa House of Representatives na pwedeng i-contempt, no, lalo na kung nagsisinungaling na, hindi nagko-cooperate, no, yung mga witnesses. Pero ako bukod doon sa hindi na sila makikipagtulungan, ang tanong ko din ay, ano na kaya yung mga nailabas so far o na-share ng mag-asawang diskaya doon sa sino sa mga nakaupo sa pamahalaan, past and present administration, yung mga talagang pinakamalaki na nakipagsabuatan para sa flood control projects. Kasi I think, yung isa sa mga naiwanang mga katanungan nung natigil na yung Senate Blue Ribbon, yung House investigation, ay parang yung yung mag-asawang diskaya, I find them na hindi na sila masyadong reliable na witness. Parang hindi katiwa-tiwala kasi lumalabas sa kanilang mga testimonya na merong mga nakakalagpas o may mga pinoprotektahan. Parang selective, ano? Oo,
syempre, di ba, ang gusto natin, the whole truth, but nothing but the truth and the whole truth, no? And parang hindi ganun eh. May mga missing na mga tao doon sa kanilang mga paunang testimonya. Nagtatanong mga ka-vibes natin eh, paano nga ba mapipilit? Anong meron ba, Attorney Dino, sa batas? Anong options na pwede natin gawin para talaga mabuo yung mas makapangyarihan na version ng ICI na yan? May mga options ba tayo para masakatuparan yan? Di ba meron tayong panukalang batas, no? Galing dyan sa Minority Coalition, di ba? Yan sa ML Party List, Congresswoman Laila De Lima, yung Akbayan Block, di ba? Tsaka yung Makabayan Block. Lumabas yung Independent Commission for Infrastructure, di ba? Na gusto sanang gawin para magkaroon sila ng contempt powers, para meron silang sufficient funding. Tsaka, alam mo, dapat importante hindi ganun kadali mag-imbestiga, ha? Kailangan team of lawyers yan, kailangan team of accountants yan, no? Forensic analysts yan, na kailangan malaki yung payroll. In other words, kung totoo na gusto natin ng magandang resulta dito sa investigasyon na to, bigyan natin ng ngipin yung ICI, hindi lang yan sarswela. Balik tayo dun kay Diskaya, no? Kasi kung maalala ninyo, yung sa investigasyon nila nung Senado, nung meron pang investigasyon sa Blue Ribbon Committee, ang sabi ng mag-asawang Diskaya, 2016 sila nagsimula na mangontrata sa gobyerno. And kung titingnan mo actually yung datos, pinakamaraming infrastructure projects na flood control projects nung panahon nung nakaraang administrasyon. The magic year is 2016. 2016 to 2022. Malaki rin yung alokasyon dito sa 2022 to 2025 nagpatuloy hanggang nakat nga noong SONA, di ba? At marami kasing mga funds doon na hindi na ilabas. Pero yung actual na nailabas na pondo na pinakamalalaki 2016 to 2022. Sino ba ang DPWH secretary ng mga panahon na yon? Sino ba ang may control sa gobyerno? Asaan ang tunay na investigasyon doon sa tinatawag nating CLTG builders? Christopher Lores Tesoro Group. Di ba? Yun yung acronym na pangalan doon eh. At ang nakakagulat pa dyan, pagkaupo, di ba? Nung administrasyon na yon, doon nakakuha ng 3 billion kaagad na proyekto. Pagkaupo pa lang sa Davao Region, itong consortium ng mga Diskaya. So in other words, hindi pwedeng 2022 onwards lamang ang inilalabas nila. The whole truth. Sabi mo nga kanina, Clive. So dapat yan, pati 2016 to 2022, pagtuunan natin ng pansin. Wala dapat sinasanto yung katotohanan. Hindi lang 2022 to 2025. Isama natin yung totoong issue ng 2016 hanggang 2022. Oo nga eh. At saka, alam na dito, di ba, yung bagong ombudsman, si Boying Rimulya, nabanggit niya, di ba, na baka daw balikan din yung issue halimbawa ng Pharmaly scandal doon sa nakarang administrasyon, no. Ang gusto ko lang i-raise ay kung yung independent commission na ito ay hindi naman din talaga mapapangatawanan yung inaasahan ng ating mga kababayan, baka maaaring yung ombudsman din, no, yung isang inaasahan natin na magbibigay pangil talaga at talagang aaksyonan yung usapin ng maanumalyang flood control projects, no. Sa survey din na inalabas ng Pulse Asia naman, actually among different government institutions, may pinakamataas na tiwala ang ating mga kababayan na tiwala na mag-imbestiga sa flood control, lumalabas, no, sa iba't ibang government institutions, ombudsman yung mataas, no? Kaya siguro, baka hindi na dapat, hindi ko alam kung ano kasi ang setup kung aantayin ba ng ombudsman, ng independent commission, kailangan bang sequential yan, o baka kaya niya na din sa sarili niya, umpisahan na din, no, yung investigasyon. Dahil nga, mag-iisang daang araw na po, pagkatapos nating malaman mula sa Pangulo itong flood control projects, hindi na po nasasapatan ng ating taong bayan na hanggang ngayon, aabutin pa po ba ng Pasko na walang nakukulong at walang napapanagot, no? Kaya naman, mga ka-vibes, no? Hindi lang kami ang dadaldal dito. Ang dami na naming napag-usapan dito. Kaya nating magdaldal. Nag-iinit pa lang po kami dito. Nag-iinit pa lang po tayo. Kailangan po natin na pag-iinit kasi umuulan. Di ba? Maulan pero mainit ang usapan. Kaya painitin nyo pa po. Ang tanong namin sa lahat, ang vibe check question for the day ay, kontento ba kayo sa takbo ng investigasyon ng Independent Commission at naniniwala ba kayong may mapapanagot pa sa napakalaking anomalya na ito? Maaari kayong makisali sa huntahan. Mag-comment lang sa post sa Facebook page ng DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at YouTube page ng PRTV kung saan nakalagay ang ating Vibe Check for the Day. At syempre, babasahin namin ang inyong mga opinyon at komento sa pangmalakasang segment na Take It or Cleave It bago magtapos ang programa.
Pero sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang sentimiento ng publiko sa pagkakabasura ng hiling na interim release kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang may init na issue na may kaugnayan sa ICC. Lahat ng yan dito lang sa With due respect.